Yo, what's up mga katakam? Ito, sa mga baguhan nga pala na nagkakambing. Sila Sir Edson at Tatay Lando ay tumatanggap ng service. Okay? Ano po ba itong service yung binibigay nila Sir Edson? Bukod sa pagkakayo ay bumili ng kambing dito sa kanyang kambingan, may libreng stud kung kayo ay bibili ng dumalaga. Nagse-service din sila kapag halimbawa nagkaroon ng sakit yung ating mga kambing at hindi natin kayang gamutin, gaya ng na-bloated yan, nagtatai yan, o na-polio yan. So ang palatandaan ng na-polio mga katakam, ito ay hindi makalakad. Okay? Pagka hindi naagapan ito, pwedeng ikamatay ng ating alaga. Ganun din yung na-bloated, kapag napabayaan natin ng ilang araw, pwede itong ikamatay. Okay? So nandito sila Sir Edson para gamutin, okay, yung ating mga kambing. So ibibigay natin yung kanilang contact number mamaya para matawagan nyo in case of emergency. Kahit anong oras, basta malapit lang dito sa Nueva Ecija at kaya nilang puntahan, pupuntahan nila. Okay? Ayan, sa sobrang init. Uhaw na uhaw ang ating mga kambing, sobrang init. Ayan, kailangan pagka ganitong panahon, meron tayong nakaantabay na inumin para sa ating mga kambing. Nilalagyan nila tatay ito ng pulot. Tayo nilalagyan yung pulot? Pulot. Ayan. Pulot sa konting asin. Para mas lalong lumakas ang katawan ng ating mga kambing. Tingnan nyo. Ayan o. Pagkagaling sa pastulan. Pagkagaling sa pastulan, bago pumasok sa kanilang bahay, ay umiinom muna. Ayan. Ito yung nabili ni Sir Edson ng halagang 80,000. Sir, magkano ba ang pa-service natin halimbawa na bloated yung ating kambing at ipagagamot nila? Magkano ba ang service natin? Per head po 500, mura na po 'yun. Okay. So mga katakam, ito dahil subscriber tayo ni Kuya Tibbs, yung mga kaibigan natin, ng mga subscriber natin na gustong magpagamot, halimbawa ito hindi naman para sa, alam namin na maraming nakakaalam na kung paano gamutin yung mga alaga nating kambing. Sa mga baguhan na hindi pa nila alam ang gagawin, pwede po tayo magpa-service dito kay Sir Edson. Okay? Lalo na kung mamahalin yung ating kambing, nakakapanghinayang naman na mamatayan tayo. Lalo na yung kambing natin, yung mga imported. Okay? Kahit naman yung native lang, namatayan tayo, masakit sa loob, di ba? So, eto, nandito sila Sir Edson. Pwedeng makatulong sa inyo. Alam na nila ang gagawin nila dahil veterano na sila sa pagkakambing. Alam na nila kung ano yung mga gamot na ilalapat dyan sa kung bloated yan, kung nagtatai yan, kung ano yung dapat na pampurga dyan, kung buntis ba yan. So ayan, pwede nilang i-service yan. So kung gusto nyo rin magpa-stud, magkano nga ulit ang pa-stud sa atin, sir? 1,000 po. 1,000 ang pa-stud dito kay Sir Edson. Unlimited na po 'yung Unlimited na yon hanggang sa mabuntis na po yung ating alagang kambing. So, asan ba nakalagay si Daniel Sir Edson? Dito lang po sa buong. Kung kayo ay magpapa-stud, nandito si Daniel. Ito yung gamit niyang barako. Ito. Yan Unlimited na yan hanggang sa mabuntis na yung inyong kambing. Make sure lamang po na kapag kayo ay magpapa-stud dito ay naglalandi. Hindi po bubulugin pag Hindi po naglalandi. Hindi po bubulugin yung ating
dinalang inahin kung ito ay hindi naglalandi. So make sure, ang palatandaan natin kapag ka naglalandi na ang ating inahin or dumalaga, iyak ng iyak yan. Okay? Nanginginig-nginig na Buntot po nagwiwigil. nagwiwigil yung buntot at iyak na iyak. Masampa rin po sa kapwa kambing na Oo. babae po, hindi lang sa inyo. Yun ang isa sa sign. Iyak na iyak, nagwiwiggle yung buntot, tapos sinasampahan kahit yung kapwa babaeng kambing. So yun ang palatandaan. Bago nyo po dalhin dito sa kambingan ni Sir Edson, kailangan lumabas na yung mga senyales ng paglalandi. Para na sa ganoon, pagdala natin dito ay makasta ka agad. Kasi hindi naman kakastahin yan kapag ka hindi naglalandi. Okay? Kumbaga sa aso yung hit ba ang tawag doon, sir? Nag-hit na yung kambing natin. Ganun din sa aso, pagka hindi nag-hit, hindi rin makakasta yan. So ganun. Ang tanggap ni Sir Edson kapag kayo ay subscriber ni Kuya Tibbs, 1,000 pesos ang stud. Unlimited na po yun hanggang sa mabuntis na. Sa ibang farm po, ang tanggap nila 1,500 to 2,000 pesos. Okay? Yun po ang tanggap nila sa stud. So, kung kayo ay magpapa-stud, isang tip din po sa nagpapa-stud. Kagaya nito, imported yung barakong gagamitin. Kung native po ang inyong kambing, make sure sana na kahit nakaisang panganak na, para nang sa ganon, hindi mahirapan ng masyado yung ating gagamiting inahin. Kasi kumbaga sa tao, yung Pilipina, mapapangsawa yung Amerikano. So sobrang laki ng iaanak yan. So may hirapang ilabas. So yun ang isang tips natin. Pwedeng upgraded yung gamitin nating inahin, or di kaya naman kung native yung ating inahin ay nakapanganak na, para na sa ganon hindi ganoon mahirapan. Okay? Na-experience pa namin nung araw nang pinakasta namin yung aming native na inahin doon sa aking kalahari. Sinisaryan ko pa. So para mailabas namin yung anak, nataon naman na nandoon kami nung naglay-labor yung native. So para mailabas, talagang sobrang iyak niya, hindi niya mailabas talaga. Hiniwaan pa namin para nang mailabas. So yan, isa yon sa tip at experience na nangyari sa amin noon. Kaya sana kung magpapakasta kayo sa mga imported, at least nakapanganak na ng isa akong native, or pinakamababa sana mga upgraded yung dadalhin nyo dito. Ayan, tingnan nyo kung gaano kataas. Ayan, nakasilip na sa pintuan niya. Ayan. Ayan si ano pangalan, sir? Si Daniel. Ayan. Isang full blood na dappled black. Ayan si Daniel. So meron na rin siya mga anak dito si Daniel. Ayun yung nasa loob na yon, kung nakikita nyo. Ayun yung black na yon. Ito, kanya rin tong anak. Ito. Blackhead. Ayan. So magbigay na rin tayo ng tips sa mga subscriber natin, Sir Edson. Ano ba ang pwede nating isaksak kapag bloated ang ating kambing? Yung mga malayo na hindi natin mapuntahan dito sa Nueva Ecija. Gamit po sila po ng mantika po. Mantika. Tapos po may molasses din po, tapos matamis po. Purong-puro po yun, yung matamis naman. Purong-purong mantika saka molasses. Ano pong gagawin? Ano po sa syringe po na kung meron po silang tig 10cc. 10cc na syringe. Opo, bali 24 ml po ang ang isusubo. Tapos po pag rin po, parang po makatulong po sa mabilis na pagtunaw. Pwede po silang gumawa po ng Kremel S saka Buscopan. Sabay po iinumin po yun. Okay. Kremel S saka Buscopan. Ang ginagawa po natin dyan kapag bloated, Kremel S Buscopan, lulusawin sa isang kutsarang tubig saka ipapainom. Okay, pwede po yan. Kasabay po ng mantika na may molasses. Ayan po. Sa mga hindi makapunta rito or hindi
hindi mapuntahan ni Sir Edson ng kanilang service, pwede nyo pong gawin yan. Ayan po ang ginagawa kapag ka po bloated yung ating alaga. Kailangan po talaga maitawag or gamutin nyo kaagad kasi pwedeng mawala yung ating alaga. Pwedeng ikamatay ng ating alaga yan gawa ng hindi talaga sila makahinga pagka bloated. Okay, yung iba naman sa kalabaw, sa baka, ang ginagawa niyan sinusundot ng karayom, Apo. yung tagiliran para lumabas yung hangin, ano? Yung tapon. Oo. Yung gas kasi na namuusat yan yun. So hirap na hirap silang huminga, hindi sila makahinga at na puno ng gas yung kanilang tiyan. So yun ang gagawin natin kapag bloated. So pagka naman Sir Edson, kapag ka naman nagtatae yung ating alaga, ano ang pwede nating isaksak? Ang ginagamit po namin dito para hindi rin po manamlay. Pag nagdudumi po sila, sinasaksakan din po namin ng DCM, DCM, B-complex. Opo. Tapos multivitamins po yun. Paiba-ibang ano po yun. Paiba-ibang araw po. Paiba-ibang araw. Opo. Halimbawa po, B0 yung ating sasaksakan. Gaano po karami yung ating isasaksak? Ilang ml? Ano po? 0.5 po. 0.5. Kapag ka po B0 yung ating sasaksakan, kapag ka nagtatae yung kambing natin, 0.5 ml yung ating isasaksak. Tapos po, para po mabilis din po maparga po, gagamitan din po ng ivermectin po na injectable. Ivermectin na injectable, 0.5 din po. Opo, 0.5. Okay, 0.5 din po. Kapag naman po malalaki na yung ating kambing, gaano namang kadami yung ating isasaksak? Conforme po sa timbang po, pag dito po ginagamit ko po dito kay Oh. Daniel. Halimbawa yan si Daniel, nasa 70 to 80 kilos. Ano dyan, 2 ml po sa ivermectin. Tapos po, 2 pwede pa po ml. yung albendazole po na pamurga. Okay. Ano po yung baril 3 ml na po ang ginagamit ko sa ano. Gaano kadalas magpurga, sir? Ang ginagawa ko po pag sa buwanan po ay quincenas katapusan po. Hindi po sa vitamin. Okay. So si Sir Edson, nagpupurga siya ng 2 beses sa isang buwan. Ayan po. Tingnan nyo naman, yung kanyang mga imported, hindi sila nagkakasakit kasi kumpleto ng purga. Ang isa sa kamalian ng ating mga baguhan sa pagkakambing, akala nila ay pagka may pastulan na kagaya nito ay pwede na wala na silang gagawin. Iba pa rin po yung napupurga sila. Kasi po pagka ganyan nakakapastol sila kung ano-ano yung damo na nakakakain nila. Kung minsan nakakakain sila ng parasite yan. So yun yung nagiging cost ng pagtatae nila. So kailangan talaga pinupurga. Para na sa ganon maiwasan natin yung pagtatae ng ating mga alaga. So ano pa ba ang mga nagiging sakit ng kambing? Polio. Ano